Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado? Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit na lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit.